Good morning po sa ating lahat. Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Pakilakasan po, paulit po ulit. Good morning po sa ating lahat. Good morning! Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po dahil nandito naman tayo na nagkakaisa para purihin ang ating nag-isang Diyos na buhay. Amen. Sa mga buhay ng bawat isa nandito ngayon, alam namin na marami pang darating na pupunta dito sa ating church para makinig na salita ng ating Panginoon. Yes, po. Wala tayong ibang gagawin ngayon kundi ang luwalhatiin, bigyan kapurihan ang ating Panginoon na nag-iisang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan, pangailangan natin sa lahat ng blessings na ating natatanggap every week, every day of our time. Kaya maraming salamat po sa inyo pinupunan natin lagi ang Panginoon. Huwag po natin kalimutan yun. Ang Panginoon lang nagbibigay sa atin ng lahat. Ano man ang mangyayari sa atin, ano man ang pinagdaan natin, huwag natin kalimutan. Ang Panginoon hindi tayo iniiwanan. Amen. Kaya unahin natin ang Panginoon, bigyan natin ng oras para sa kanyang salita, para purihin ang ating nag-isang Diyos. Kaya ngayong umagang ito, wala tayong gagawin kundi makinig ng kanyang salita. At ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng ating shield sa ating araw-araw na gawain. Ito po ay, ako pala si Sis Angela, at maraming salamat po sa ating mga nanonood live. Huwag po natin kalimutan na mag-share, comment, dahil ang salita ng Panginoon, wala yung marating yan. Marami pa ang mga gusto matuto ng salita ng Panginoon. Pero huwag po natin kalimutan mag-share ng salita ng Panginoon. Kaya ngayong araw na to, ako po si Angela, ang iyong MC for the day. It's first Saturday of the month, kaya meron po tayo mamayang communion. So ang call to worship natin, walang iba kundi si Sis May Makagba. Ang ating opening prayer, si Sis MJ Miranda. Ang ating scripture ay si Marie Carmandangit. And praise and worship ko lang iba kundi ang ating welcome Pastora Jenny Malikdem. And our word of God, papakilala natin si Pastor Rene Boy Poso. Papakilala ko ni Pastor Ronald Message later. And bago po natin simulan ang lahat, may babasahin lang po akong scripture for today. From Book of Hebrews 13:5. God has said, never will I leave you, never will I forsake you. God is always with us. Kaya huwag po natin kalimutan na unahin ang Panginoon dahil hindi po niya tayo nakakalimutan. Kaya simulan na po natin ang pagsasama sa ating Panginoon. Sige. Start our service today. Let us invite the Holy Spirit in our midst as we sing Spirit Touch Your Church. Before
mo po at manalangin. Ama namin na nasa langit, aming Diyos, Lord God, we thank you, Lord God, for this newly, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa, Lord God. Salamat po sa kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa pag-iingat sa isang libong aming pagkatrabaho, Lord God. Tunay nga po, Diyos, na ikaw ang Diyos na buhay sa bawat puso, Panginoon, na marunong tumawag sa iyong pangalan naman. Lord, dinadalangin ko namin, tinatas namin sa iyo, Panginoon, ang Saturday service, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong Holy Spirit ang patuloy na manguna sa bawat isa, Panginoon. Lalo-lalo na po sa iyong mga lingkod na gagamitin po sa araw nito, Lord. Nawa, Lord God, ang iyong salita, Panginoon, na aming maririnig. Ito, Panginoon, ay maglima sa puso ng bawat isa, Lord God. Ianda mo, Panginoon, ang bawat puso, Panginoon, na sasalayo sa iyong salita. At itong, Panginoon, na maging buhay na patuloy sa bawat tao makikilala, Panginoon, at nakakakilala po sa amin. Salamat ka, Diyos, at ito po ang aming dalangin sa bawat isa. At lahat po ay magsabi ng Amen. Ang ating scripture reading para sa araw na ito ay mula sa mga awit 151-6. Purihin si Yahweh. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa sugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpa at flauta. Lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin. Sa tugtog ng kopya, sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Purihin si Yahweh sa lahat ng nilalang. Amen. Hallelujah. Lahat na po na nagagalak. Maaari po ba tayo pumalakpak?
Ng pag-asa ng pasensya. Kaya naman po, ang oras kami natin pinagkakatiwala sa iyo. Matanasan namin ang yakap mo, Panginoon. Maaari ang iba, Panginoon, O God. Dahil sa trabaho, Panginoon, pagod, O God. Lord, yung iba, Panginoon, walang lakas, Panginoon. Lord, some of us, O God, are discouraged, O God, surrounded by trials. But Lord, we thank you because you are with us, O God. You will never leave us. You will never forsake us. Hindi mo kami kailan naniniwan. Hindi mo kami kailan pinabayaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagyakap mo sa amin ngayong umaga dito, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi po kasalamatan namin, Panginoon. We sing this song. Kapag nakita mo sa
pagmamahal, O Lord God, sa bawat isa, O Lord Jesus. Lord, Holy. Salamat, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Ikaw ang aming metataas. Ang iyong pangalan lamang, O Lord God. Sa ikaw ang Diyos na buhay, na nagbigay ng buhay na walang hanggan, O Lord Jesus. Lord, salamat sa iyong presensya, O Lord God, sa mga kasao, Lord Jesus. Lord, salamat. Ikaw ang aming pupuli, Diyos. Salamat po, Lord. Hallelujah. Ikaw salamat sa iyong presensya. Salamat na ikaw ang nakari, O Lord God, sa aming buhay, O Lord God, na araw-araw. Lord, kung wala ka, wala kami, O Lord God, sa iyong buhay. Oh, ikaw lang ang magpapatihan, O Lord God, ang iyong pangalan. Maingat mo namin, Lord, ibigay ang mataas na papuri. Pagsambal, pagdakita, Panginoon. Salamat. Patuloy mo kami bibisita, patuloy mo na naman sa lahat na ito, Panginoon. Patuloy mo bawat isa, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Sarap magpuri sa ating Panginoon. Kulang po ba? Ituloy natin mamaya. Abangan dito pa si Pastora Jenny. Kaya, meron po ba tayong bisita? Wala pong bago sa atin. Sina Pastora Jenny lang po bang bago? So, bago po tayo pumunta sa ating wait, mag-welcome po po natin bawat isa sa atin. Welcome po ulit. Bago po tayo pumunta sa pinaka-heart ng ating service for today, pwede po natin tawagin yung dalawang favorite. Si May and si Baby Judah. May years tomorrow. Pwede po ba pumunta dito sa your baby tulog. Tulog. Mag-pray sa mga brothers. Kantahan mo muna natin sila ng happy birthday for the winner. Asan si Baby Judah? Here's the Ay, tulog, tulog. Happy birthday!
natin si May. Pinagkali si May. Kailan yung birthday niya? May 13 po, 26. Wow. What? Single and available. Single yun. Si baby. Si Judah po ay magto 2 years old. 2 years old. Sige po, pwede itas po natin natin pong mga members, kasi pong mga kapatid, video. Alam po natin na ang buhay-buhay ito po ikaloob po ng Diyos. Pinising regalo na lang po natin pagkasalanan po sa Panginoon. Amen? Kaya po natin pong maramay para po sa kanila. Father God, Lord, we thank you, Panginoon Lord, sa mga ito, Panginoon, kay po Diyos, ang ipong pinag-ilusan, Diyos sa tapat, Diyos sa magbuti, Diyos sa kaya naman hindi nagbabago, Panginoon Diyos, Lord, kami po pinapasalamatan, Panginoon Diyos, Lord, sa oras na ito, Panginoon Diyos, Lord, sa nagdating taon, Panginoon Diyos, Lord, inagalog niyo po, Panginoon, pinigay niyo po, Panginoon Diyos, ang ipong kapatid na si May, Panginoon, kay Baby Jola, Panginoon Diyos, Lord, iwala po ako, Panginoon Diyos, Lord, na kayo po ay may akdas sa lahat, Panginoon Diyos, may plano sa lahat, Panginoon Diyos, may purpose, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon Diyos, Lord, at sa oras na ito, Panginoon Diyos, Lord, pahilip po, Panginoon Diyos, inanalangin at kataas po ang aming mga kamay, Panginoon Diyos, sa kanila po, Panginoon, na sa kanila po mga buhay, Panginoon Diyos, Lord, na patuloy po silang pagpalain, Panginoon Diyos, Lord, hallelujah, spiritual, Panginoon Diyos, physical, Panginoon, financial, Panginoon, lahat po ng aspeto, Panginoon Diyos, sa kanilang mga buhay, Panginoon Diyos, kayo po ay patuloy magpala, Panginoon Diyos, Lord, maging ang favor, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, parandasan, Panginoon Diyos, Lord, ang kapangyarihan niyo, Panginoon, ang kabutihan mo sa buhay nila, Panginoon, may kay Baby Judah, Panginoon Diyos, Lord, dalangin po namin na siya po ay lumaki, Panginoon Diyos, Lord, na puno po ng karunungan, Panginoon Diyos, Lord, kaalaman, Panginoon po mga salita, Panginoon Diyos, Lord, nagamit po sa inyo, Panginoon, katulad po ng magulang, Panginoon, sa ginagamit po sa gawain, Panginoon Diyos, patuloy po siya ingatan, Panginoon Diyos, Lord, maging sa araw-araw, Panginoon Diyos, ang lakas, Panginoon, patuloy po yung pagkaloob, Panginoon, kaya may pagkatiwala po namin sa inyo, Panginoon, sa kanya pong buhay, Panginoon Diyos, Lord, maging po sa taong ito, Panginoon, ilayo niyo po sa anumang sakit, karamdaman, Panginoon, gawa ng kahiliman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, kami ang mamainin po kay May, Panginoon Diyos, Lord, patuloy po siyang pagpalain, Panginoon, gamitin ang kanya pong buhay sa inyo pong kahilian, Panginoon, kaming ama, Panginoon, sa inyo pong mga kamay, Panginoon, pagkatiwala po namin sila sa inyo. Purihin ka sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday to Happy birthday po next. Sis May, kay Baby Judah. So, mapunta na po tayo sa salita ng ating Panginoon. Si Pastor Romar po ang magpapakilala sa ating speaker. Hawali, muli po sa lahat. Hello. Tayo po ay masaya po na meron po tayong bisita. Amen. Amen. Tayo po ipapalat lagi po dahil tayo po lagi may bisita. Hallelujah. Hindi po sila po ang sinuti kung bakit po narito sila. Ano po may plano po ang Diyos sa mga buhay nila. Amen. Pero po guys, po na bahagi po para sa atin. Kaya ating pong bisita ay for the first time po natin sila nakilala. Salamat po sa buhay nila, Pastor Joy, Pastor Jake, na sila bigyan namin ng Panginoon para sila din po ay makilala po sa atin. Amen? Narito po si Pastor Philip. Amen? Kaya po, pwede po tumayo. Hallelujah, si Pastor Rajini po. Yung po na anointed po na isang leader po natin. Grabe po. Hallelujah. Na-enjoy po natin yung praise and worship. Amen? At kaya po kasama po si Dina. Ayan. With the baby. So, salamat po sa inyo pong panahon po na kayo pinakasama po namin. You're so much welcome po sa gawain po ng Life in Christ. Dito po sa Hong Kong, anytime po, pag gusto pong bumalik po, welcome po kayo dito. Amen. Siguro po bago po natin bigyan po ng panahon po ang ating pong magpagsalita po sa mga ito. Siguro po gusto ko po bigyan po ng si Pastor Philip. Kaya po magsalita ng bahagya po para lang po sa atin. Amen. Hallelujah. Amen. Kasi malimutan ko po yung first year, Pastor Philip po. Alam ko, ikaw pa, ano ikaw pagya ka. Sige po, nagpapasalamat po kami. Napakalaking blessing po sa amin po nito, sa pong kagalakan at pribilehiyo po na makarating po sa napakaganda niyo pong church. Amen. Nagpapasalamat ko rin muna sa Panginoon. Pangalawa po, kanila Pastor Rodel Gabayan, Pastor Abel Gabayan, at saka kanila Pastor Lek, at saka ano rin po kay Pastora Joy. Of course, kay Pastor Ronald, Pastora Grace din po. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo po sa amin.
Salamat po sa paglilingkod niyo po. Isa pong kagalakan po sa amin, nila Pastor Eddie Boy, Pastor Jenny po na makarating po dito, Pastor. Kaya ikaw po, maraming salamat po talaga, Pastor. Thank you po, Pastor. Amen. Sige po, sumagot po ito, hindi na po natin patatagalin. Amen. Ito po ating pong prayer po ay talaga po batang bata pa. At tinatanong ko po siya kung meron na po siyang kapartner, sabi wala pa daw. Marami dito. Marami dito po dito. Pastor, manda ka para mamaya. Dami na dito. Siya naman siya. Medyo masaya lang po lang mga tao dito. At kami po yung masaya lang po sa inyo. At si Pastor Ren po ay nagkasal po. Siya di ba ginagamit sa mga kailangan po. Siya po ay associate pastor ni Pastor Philip. Amen? Okay? Siya di ba ginagamit ko pa rin pagdating po sa evangelism, na po paghahayo, at narinig ko po na talaga po ginagamit po sila sa ulong. Sila po talaga ulongga po. Amen? Si Pastor po ay, ano po siya, 26 years old. Tama? Okay. Doon po hindi naman natin pagkakagalan. Tawagin po natin ang lingkod ng Diyos, Pastor Rene Puso. Wow! Kaya dito po kunin yung puso mo. Okay po, Pastor Rene, sa iyo po ako naman. Kaya po magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, isa pong talagang napakalaking privilege po na makapagbahagi po sa inyo. Yes, boy. And then, thank you po kay Pastor. And then, dito dahil din po ng Pastor Philip, Pastor Jenny, wala din po ako dito. Kaya so, wala po akong kulang ng mga salita para isa-isahin yung pasasalamat din kina Pastor Philip. Thank you, Pastor, kasi nakarating ako dito. Biyaya po yun, biyaya ng Lord. Grasya. Ayan, maupay, kaaga sa ating talan. So, sa para po sa lahat, ako po ay waray nun. Ay galing sa probinsya po ay Northern Samar. Ayan, ganito. Northern Samar, kung pamilya po sa waray upay. Waray upay. Pero sa mga Krisyano, may upay po kintahan. Kaya lahat tayo ay pinagbalat. Ang sa waray upay, parang not good, parang gano'n. Okay? Not good. Pero lahat pag Krisyano may upay. Always good. Always good. Because God is good. Because God is good. Kaya pag Krisyano ka, parang lagi natin sasabihin, God is good. Always good because God is good. Amen. So, ano po, ako po ay ginagamit ng Lord at biyaya po ng Panginoon. Doon po sa Olonga po, isa po ako sa naglilid ng young people po namin sa church. Ayan po, nakakatuwa po at nakakagalak at nakakahambul po dahil alam niyo po ba, kahapon po, kahit wala po ako doon sa Olonga po, nag-i-evangelize po sila. Ayan, sabi sila pictures, parang sabi pa nila, Kuya, evangelism without caring. Nag-evangelize sila kahit wala ako. Kasi hindi sila talaga makapaghayo kapag di ako kasama. Pero kahapon po at ng unang araw, nag-evangelize po sila. Doon po sa seafront, na tinatawag namin sa mga park. Kaya kagabi yung pumunta natin, parang sabi ko nga, ang sarap mag-evangelize dito. Kasi lahalos kami gabi-gabi nandun sa seafront, sa waterfront. Nandun kami lagi para mag-share ng Word of God, mag-share ng love with work sa kanila. At dito makita ko, marami po mga Pilipino at Pilipina po dito na pwede po natin bahagian ang salita ng Diyos. Kaya alam ko, parang namamagnet doon eh, parang dinadala doon. Kagabi ang mag-ikot kami, parang gusto yung espiritu ko, parang gusto pumunta sa mga nakatambay doon. Kasi alam niyo po ba, yun po talaga yung puso at ilinagay ng Lord sa akin. Mag-evangelize, share ng Word of God. Tinawag po ako ng Lord ng 16 years old. 16 years old po ako. 17, siguro 1 year pa lang ako sa church. Nag-i-evangelize na po ako. Kahit wala akong alam sa Bible. Wala akong alam, di ko pa alam yung salitang gospel. Pero nag-i-evangelize po ako. Ito po yung linagay ng Lord sa heart ko.
mag-evangelize. Okay, kaya habang nag-evangelize po ako sa Samar, sa Batag Island, doon po sa church po namin, kung saan po ako nakatira, habang nag-evangelize po ako, marami po, pag may na-encounter po ako mga tao, mga devoted Roman Catholic, marami silang mga katanungan na hindi ko kayang sagutin. Kaya, imbis na, instead na ma-discourage po ako, huminto po ako, nangarap, nag-pray po ako, nag-desire po ako na pag-aralan po talaga yung Bible. Kaya, hindi pa huminto. Kailangan pagbalik ko, may sasagot ko yung tanong nila. O kung may Diyos, bakit inaaya ng Diyos na maghirap ang tao? Yung mga tanong. Bakit, why God allow people to suffer? Parang gano'n. Bakit inaaya ng Diyos maghirap ang tao? Bakit inaalaw ng Diyos na nagpapakamatay? Bakit may abortion? Yung mga katanungan yan. So yan, kaya I love evangelism. Isa po sa forte ko po is I love the word gospel. Which is, gospel means good news. Good news. Ito yung good news sa lahat. Walang pinipili. Ito yung magandang balita sa lahat ng uri, estado ng tao. And I believe lahat po tayo tinawag ng word. Liligtas ka, you are saved para ikaw din ay isugo ng word doon sa mga taong na mga mahal natin sa buhay. Ayan po, I love evangelism. Sabi ko nga, hindi ako lalabas ng bahay or church na wala akong flyer sa bulsa ko. Hindi ako, para akong di kumpleto kapag di ako makapag-share ng word of God. Alam niyo po ba, bago kami umalis, ito na yung, bago kami umalis, pagkabukasan, alas na pala kami. Nag-evangelize, hinaya pa ako ng mga youth para mag-evangelize. Kuya, mag-evangelize muna tayo bago ka umalis. Nag-evangelize kami, busy din po kami kasi nag-prepare kami, dala-dala pa nga ako doon eh. Pero evangelize ko rin kami, sinama ko sila mag-evangelize, sige kayo mag-evangelize. I-observe ko lang kayo. I love evangelism kasi I believe, sabi na po sa Romans chapter 1 verse 16, for I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation, whosoever believe. Ito lang ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaliligtas ng mga tao, sino mang maniniwala sa Kanya. And at kung walang maniniwala, kung walang magsasalita, walang makakarinig, kung walang pupunta sa Kanila. Amen? Ayan, sabi nga ng Bible, napakahinang pagmasdan. Okay, yung mga taong nagdadala. Napakaganda ng mga paa ng mga taong nagdadala ng magandang balita. Amen? So, ayan po, yung message ko po ngayon, love first, then go. Ayan. Love first, then go. Ayan. So, pinaka-puhunan, pinaka-dahilan, bakit po natin kailangan pumayo, kailangan po natin mag-share ng love ni Jesus. Dahil puno-puno po tayo ng pagmamahal ng Diyos. Nag-uumapaw po sa puso natin yung pagmamahal ng Diyos. Kaya kailangan natin love first, kailangan mapuno ng compassion, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kaluluwa. Sabi, love first, then go. Pag may pinuno ka ng pagmamahal ng Diyos, and you need to go to share the love of Jesus. Amen. So before tayo pumunta sa text po namin, na lahat po ay sabi manalangin. Our Heavenly Father, thank you for this good privilege, Lord, to speak, Lord, to your sons and daughters, Lord God, here in Wansha, in Hong Kong, Lord God. Salamat po Diyos sa mga buhay po nila. Tunay na sila po ay yung mga lingkod, Panginoon, mga tinawag, Lord God, hindi lang para maging miyembro, Panginoon, sa church ninyo, kundi, Lord, mga sinugo mo, Panginoon, upang dalhin ang iyong mga salita, ang iyong pag-ibig, ang mensahe ng pagpapatawad, mensahe ng pagmamahal mo, Panginoon, Lord, sa mga tao, Panginoon, na aming mga mahal namin sa buhay, mga kakilala, Panginoon. Salamat po Diyos sa iyong mensahe, gamitin niyo lang po ang iyong lingkod upang ibahagi ang iyong mga mensahe, Lord, sa oras ninyo. Kaluugan mo siyang matupad, mangyari, Panginoon, salita mo, Panginoon, ang mahayag, Panginoon, ikaw ang makita at hindi ang lingkod, Panginoon. Ito po ang aking sanong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun po. So, title po ng message natin ngayon, love first, then go. And I will be talking about sharing the gospel or evangelism. Okay? How to share the gospel.
how to proclaim, how to share the love of Jesus. Amen? So, ang text po natin matatagpo sa book of Matthew, chapter 9, verse 35 to 38. Sabi dito, okay, that when he saw the crowds, verse 35, and Jesus went around all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the crowds or multitudes, he was moved with compassion. He was moved with what? Compassion. For them, because they were faithful and dejected, like sheep which have no shepherd. Which have no shepherd. Then hasten to his disciples. The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Amen. So yun po yung text na pag-aaralan natin. Alam niyo po, before, I believe that Jesus was able to win hundreds, thousands of souls or people because His unconditional love for them, for the souls. His unconditional love. His compassion for those souls. And He understands His mission. Amen. I believe, naniniwala po ako, ang Panginoong Jesus, si Jesus, ang pag-win ng hundreds and thousands of lost souls because His compassion. He was moved with compassion. He's filled with love. Amen? He was moved with compassion. Sabi dito sa scripture na binasa natin. Even Jesus reached thousands because He was driven by compassion. Amen? The fuel of evangelism is compassion. Without compassion, minsan nag-evangelize tayo, pero minsan sumusuko tayo, minsan nag-discourage tayo, humihinto tayo. May na-encounter ako sa kabataan. Sabi niya, di ba kayo nauutak sa pag-i-evangelize? Nauutak sa pag-i-evangelize? No! Hindi kayo mauutak kailanman sa pag-i-evangelize. Hindi mag-share ng love ni Jesus. Kung pwede nga lang araw-araw gagawin ko. Ito lang ang paraan para makarinig yung mga tao, especially yung mga mahal po natin sa buhay. Mga key people, katrabaho, kaklase, kakilala, kapamilya. Amen? Ito lang yung paraan para ma-save po sila, ma-rescue po sila. Amen? Jesus reached thousands because He was driven by compassion for the lost and the clarity of mission. He understand. Amen? He go with clarity. Yung purpose niya, yung mission niya is to win souls. Amen? To reach out lost souls. Sabi ng scripture, sabi ng Bible, He came to save and to save the lost. Pumunta siya sa mundo para hanapin yung mga naliligaw. Amen? He came to save and to save the lost. And He understood with clarity of His mission. Ganun din po sa atin. Sabi ng Matthew chapter 29, our Great Commission. Matthew chapter 20, verse 19 to 20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe what you hear. Amen? Yun ang Great Commission sa atin. Before Jesus ascended into heaven, He was commanded us to go and make disciples. Not to make more attendants, not to make more members in our church, but to make disciples. I believe, hindi po tayo lahat dito. Hindi tayo mananatiling members. Hindi kayo mananatiling attendants. Taga-upo. Amen? You are disciples of Jesus. Amen? May term ako lagi na kinalap. Hindi ka taga-Sambales, taga-Simba-Ales, or taga-Zimbabwe. Zimbabwe. Amen? Zimbabwe, taga-Tagapo. Tagapo, ano yung lugar ng Tagapo? Sa Banda Santa Cruz, Laguna, Tagapo. Tagapo, Tagaupo. Tagaupo. Amen? You are disciple. You are commanded to go and share the love of Jesus.
habang nandiyan kami tatambay saglit, nagpapaalaman dyan sa may Banda Plaza, parang minamagit yung mata ka doon sa mga Pilipino nakatambay. Gusto ko mag-share ng Word of God. Sabi, Lord, yung puso ko. Kasi alam niyo po ba, sabi ko sa isa sa prayer ko kay Lord, Lord, your heartbeat becomes my heartbeat. Amen? Di ba, your heartbeat to the lost becomes my heartbeat. Yung tinitibok ng puso mo, maging tibok ng puso ko. At walang ibang tinitibok sa puso ni Jesus, kundi yung mga kaluluwa. At yun ang reason bakit siya pumunta sa mundo. For God so loved the world that He gave His only Son, Jesus Christ. He sent His Son not to condemn the world, but to rescue the world. Not to judge the world, but to rescue them. Amen? Ito yung dahilan. Kaya sabi ko, Lord, your heartbeat to the lost becomes my heartbeat. Kaya araw-araw, pag lumalabas ako, nakatira po ako kina Pastora. Mag-2 years na ata ako dyan, kina Pastora. Kaya grabe pong pasasalamat at biyaya at pagpapala po ang buhay ko kina Pastora sa buhay ko po. Amen? Nakatira pa ako sa kanila at pag lalabas ako ng bahay, isip ko po, kailangan may dala akong flyers, cards. Alam niyo po ba, nag-print po ako ng cards, nag-gugupit ako mano-mano para lagi ako may dalang cards. Para pag may, alam niyo po, I am opportunist. Hindi pa, when it comes sharing the gospel, when it comes sharing the love of Jesus, I'm not waiting opportunity. I am making opportunity to share the gospel. I am opportunist. Hindi mo ako nag-aantay ng oportunidad para makapag-share ng gospel. I am making opportunity to share Jesus Christ. Amen? Hindi ako mag-aantay. Evangelism is not seasonal. It's not program. Is it, if you are the servant of God, amen, if you are the believers of Christ, if you are a disciple of Jesus, you are commanded to evangelize. Part 2 ng pagiging Kristyano po natin. Part 2 ng paglilingkod natin. Our greatest mission, our greatest calling is to evangelize. Yes, nakakapagtugtog tayo, tinawag tayo sa music, but ang ultimate calling po natin, bakit tinawag ng Lord, is to share His love, His unconditional love to others. Amen? Kaya alam niyo po ba, sabi nga, ano ba dapat i-share sa inyo? Anong dapat, Lord, anong dapat i-share sa iyong mga anak dito? Amen? Lagi nasa puso ko po kung paano po natin palalawakin yung kaharian ng Diyos. Amen? Paano po tayo mag-reach out ng maraming kaluluwa doon sa labas. Amen? Especially dito po sa lugar na kung saan po kayo linagay ng Diyos. Amen? And after Jesus healed the people who were suffering from their various kinds of diseases and affliction, He went around cities, villages, and synagogues. Bago ni Jesus pagalingin lahat ng mga may karamdaman, suffering their various kinds of diseases and affliction, He went around cities, villages, and synagogues. Alam niyo mo, bago He went around, amen, may mga pinagaling si Jesus. Ang previous verses na ginamit natin, na scripture ngayon, mapapansin nyo, lahat doon pinagaling ni Jesus. And yung word of He was moved with compassion. He healed them because He was moved with compassion. Ang puhunan ni Jesus, love and compassion, concern for the lost souls, sa mga kalagayan nila. Alam niyo po, habang dumadaan po kami sa plaza, marami po mga Pilipino po dyan, nagiinuman, tambayan. Amen? Yun lang ang paraan nila para sumaya. Amen? Maibsan yung mga pagpapagal nila, pero tayo nandito po kayo. Ang kapahingahan niyo yung presensya ng Diyos. Amen? Nagpapahinga kayo sa presensya ng Diyos. Kanina ang sarap magpuri kay Lord. Amen? Sino yung maramdaman ng presence ng Lord? Amen. Wow. Amen? So, ayan. After Jesus healed many people, amen, who were suffering from the various kinds of diseases and affliction, He went around
cities, villages, and synagogues. And he sold the crowns. Sabi niya, and Jesus, verse 36, but when he saw the crowds, he was moved with compassion. He was moved with compassion. May quotes pa ako na ginawa, the fuel of evangelism is compassion. We must be driven with compassion para makapag-evangelize mo tayo. Sino dito po yung nag-evangelize na po? Na-try nyo po mag-share ng gospel. But this gospel, good news. Amen? Updated news. Hindi siya mababago. Hindi siya maluluma. Amen? Updated news. Always updated news. Amen? News dito sa north, south, west, and east. Kaya news. Amen? Good news to north, good news to east, south, and north, south, and west and south. Amen? It's good news earth sa buong mundo. Amen? Hallelujah. We must be filled with compassion. Compassion grows out of deep intimacy with God. Compassion grows out of deep intimacy with God. Hindi matidevelop yung compassion, yung kahabagan mo natin sa mga kaluluwa without intimacy with God. Kailangan may malalim kang ugnayan. Kailangan may malalim kang relationship sa King na pinaglilingkuran po natin. Para mas i-pour out, ituloy yung puso natin ng pagmamahal ng Diyos. At pag ang pagmamahal ng Diyos ay nag-overflow na sa'yo, hindi mo mapipigilan ibahagi ito sa iba. Amen? Intimacy with God. Kailangan you should have intimacy with God. Sa church po namin, ito po yung pinangangalagaan po namin bilang mga leaders, lingkod ng Diyos, yung intimacy with God. Okay? Busy ka sa kingdom, pero nakakalimutan mo yung king. Busy in the kingdom, but you are not to the king. Amen? Kailangan i-develop po natin yung intimacy natin sa Diyos. The more you deeper we go, the more we understand how precious souls are to God. Amen? The more we go deeper, amen, the more we understand how precious souls are to God. Naiunawaan mo kung gaano ka-precious yung mga kaluluwa. Amen? Kapag lalo kang lumalalim sa Diyos, lalo kang pinauunawa ng Diyos sa iyo kung gaano kahalaga sa Diyos ang isang kaluluwa. Amen? Nag-start po kami ng outreach sa Amelia Heights, sa Olongapo, sa Kablong Kapatan. Nag-evangelize po kami ng Saturday, nagkaroon po kami ng first service ng Sunday. Alam niyo po ba, out of 20, 30 siguro na na-evangelize po namin, may 2 o 3 lang, hindi ko tinda, tatlo na pumunta sa church. May nadi-discourage kasi ilan lang pumunta. Pero for me na, hindi ako nadi-discourage doon. Why? Sabi ng Bible, isa lang ang makakilala kay Jesus. Magbalik loob, mag-repent. Milyong-milyong anghel sa langit ang sisipin. Amen? Isang kaluluwa lang. Isang kaluluwa lang na ka-invite mo. Isang trabaho mo lang ang may sama mo dito. Milyong-milyong anghel na sisipin sa langit. Kaya hindi mo pwedeng 3 lang. No. It is precious before the eyes of God. They are so precious, priceless, walang katumbas. Kahit ipunin mo ang yaman ng mundo ito, di kayang palitan, di kayang tumbasan yung halaga ng mga kaluluwa na naidadala mo dito sa church. Amen. Wala silang katumbas. Kahit ipunin mo ang yaman ng mundo ito, gold, silver, lahat ng yaman na mayayaman niya, di kayang tumbasan kung gaano kahalaga ng kaluluwa. Amen? Amen. Hallelujah. Ito yung purpose of Jesus. He went around to cities, villages, synagogues. Wala siyang tigil magpagaling, mangaral, magturo. Amen? Kasi alam niya yung mission niya is to rescue lost souls.
You are commanded to share the gospel of Jesus Christ. Amen? The gospel of Jesus is the only power of God of the salvation of those who ever believe in Jesus. Those people who put their trust in Jesus. Amen. Ito lang, wala na ibang kapangyarihan pa. The power of the gospel. And what is the gospel? The meaning of the gospel that Jesus Christ came to us and dwelt among us. He lived a perfect life with perfect obedience to the will of His Father. He died on the cross. He buried. He rose again. He ascended to heaven. And we believe that He will return at a second time. Pa hindi para mapako sa cross, para kunin tayo. Amen? That's the message of the gospel, that Jesus Christ died and rose again from the dead. Amen? That's why Christianity is not religion. Christianity, it is greatest revelation from God. Born again is not the name of religion. Born again, it is the process of transformation. Born again, ano religion mo? Born again daw. No, born again is not religion. It is the process of transformation. Amen. So mahalaga ang kaluluwa sa Diyos. Isa, dalawa, mahalaga yan sa Diyos. Actually, ini-invite po kami dahil nandito din po siya, malapit na siya sa mid-livers lang daw siya. Ewan ko, alam niyo po, di daw siya makapunta ngayon kasi bukas pa yung day off na, bukas daw siya pupunta. Mini-message siya mula kahapon, mini-message ko po siya. One source is so precious to God. Amen? One source is so precious to God. Amen. We are called to go and make disciples, not just to fill seats. We are called to make disciples. Hindi lang para punuin yung mga upuan nito, is to make disciples. Our mission is winning souls and make disciples of Jesus. Amen? Hindi ka lang taga-Sambales, taga-Zimbabwe, hindi ka taga-Upo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mananatiling taga-Upo. Magdi-disciple ka rin. Magdi-disciple ka rin. Amen? Hindi ka mananatiling taga-Upo, taga-Zimbabwe, taga-Sambales. Kami taga-Sambales kami. Hindi kami taga-Sambales sa church. Taga-ayos na ako ng upuan. Taga-ayos ng upuan. Maagang-maaga. Okay. If I am qualified, the question, if you qualified to preach the gospel, my answer is yes. Not because we are worthy para mag-preach. Kasi hindi naman talaga worthy. Hindi naman talaga tayo worthy ka word. Grasya lang, bakit tayo nakakapag-lingkod? Grasya lang, bakit tayo may pananampalataya? Grasya lang, bakit tayo nagpapatuloy? Grasya lang lahat ng ito. Amen? If we qualify to preach and share about Jesus, my answer is yes. You are qualified. Not because you are good. Not because you are more than intelligent than the others. Amen? Hindi dahil magaling ka. Ang pag-evangelize hindi na para sa mga doctor of the Bible, doctor of or master of divinity. Amen? Hindi ang pag-evangelize hindi lang sa mga bachelor of theology. Ang pag-evangelize hindi lang sa mga pastors, evangelists. No. We are called, all believers of Jesus Christ are called to evangelize. Amen? Wow. Excited po ako mag-evangelize pa tayo bukas. If I'm qualified, yes. But Jesus qualifies us not because dahil magaling tayo. Amen? Walang magaling sa atin. Okay, si Lord, si Jesus, ang pinakamagaling sa lahat. Amen? Amen. Because proclaiming the gospel is not just for pastors, evangelists, believers, or people who are more qualified, or excellent, or intelligent. This mission is for everyone. Amen. It's not just the qualified, but the called. Amen. It is not just for expert, for only. Hindi lang ito sa mga, para sa mga matatalino.
Amen? Sabi ko kanina, ito'y para sa lahat. Amen? Tinawag po tayo ng share ng love ni Jesus. Di ka ba magaling mag-evangelize? Di ka ba patuloy ka bulol-bulol, sabi mo, ay, di ko kaya kasi bulol-bulol ako magsalita. Pero yung life message mo, yung buhay na binago, powerful enough para makapagbaybahagi mo yung love ni Jesus. Amen? Yung buhay yung binago niyan, yung glory ng, sa mga face po ninyo, yung kalatian ng Diyos na nandiyan po sa inyo, yun lang ang makita ng tao. Kahit hindi ka magaling magsalita, kapag nakita ng tao yung buhay mong binago, napaka-makapangyayang po yan para makondis mo sila, sumama at makinig sa iyo at ma-share mo yung magmamahal ng Diyos. Amen? Amen. Di ba na ako nag-aral ng missionology paano mag-evangelize, pero yung buhay na binago is powerful enough. Amen? Para makapag-reach out ng mga taong nakapaligid sa iyo. Amen? The heart of... Okay. In our church, Kapilya Pag-asa, sa Kapilya Pag-asa po sa church po namin, we have what we call a care group. Meron po kami tinatawag na care group. Sa ibang cell group, D group, life group. Tama? Sa iba, kami care group. Okay? And there's an acronym for a care group. C stand for compassionate. Letter A for accommodating. For R is respect. And letter A is for excellence. Care. Even meron po kami tinatawag na care group, cell group, D group, parang gano'n. Okay? Kami po ginagamit namin care group. The heart of this care group is to help people to start believing in Jesus or to start living for Jesus. Dito po namin ginagather. After po sila ma-evangelize, ma-invite sila sa church, kailangan mabilog po sila sa care group or cell group or D group or Bible study or small group. Kailangan ma-accommodate po ninyo sila. Ma-accommodate po natin sila. Maramdaman nila na we are family. Amen? Tayo isang pamilya ng Diyos. Amen? Dito po namin sila dinadala. Hindi po namin sila hinahayaan na parang basket. Amen? Papasok sa church pero may butas pala. Amen? Linalagay po natin sila sa lalagyan which is yung deep care group. Amen? I believe meron po kayo yan dito. Amen? I-circle po natin sila. I-gagawin po natin sila small group. Okay, the heart of this care group is to help people start believing in Jesus or start living for Jesus. Okay, we want them to feel belong as a family and become belong out for their progress spiritual group. Ito po yung ginagamit po namin sa church. Sa youth ministry po namin, we have 10 care groups na binimentor po namin. Binimentor ko po na mga youth care group leaders, meron po sila mga kanya-kanya ay inaalagaan at least 2 or 3 na young people. Kami inaalagaan po sila, pinafollow po nila, nurture po nila, kinikare po nila. Amen? So yun po napakabuti po ng Diyos. Okay, how to win souls. How to win souls. You can apply these principles. Alam niyo po ba, tumuha akong summer, alam niyo po ba, natuto pa ako magtanim at magdagat. Amen? Magtatanim at pagdadagat. Amen? Ito po yung pinakakabuhayan sa isla po namin. Okay, we have out, 4 words. Out, in, and for. How to win souls, we have out, in, and for. Okay? Looking out, which is prayer. How to win souls, you need to pray for someone. Looking up to heaven. Looking up to God. Pray for those people na gusto mong madala kay Lord. Looking up to Jesus. Looking up to God sa mga tao gusto mong mawin para kay Lord. Amen? Looking up. Number 1, looking up. And number 2, looking out. After mo sila ipag-pray, looking out. Lumabas ka. Sabi mo sa katabi mo, labas-labas din. Para mag-evangelize. Pag may time. Amen? Looking out. Kaya may reach out. Kaya may outreach. Reach out, outreach. Looking out. People. Those
church? Looking in. Ino-nurture mo sila. Aalagaan mo sila. Ipaparamdam mo yung pagmamahal ni Jesus sa kanila. Ipa-follow mo sila. Iko-consolidate mo sila. I-disciple mo sila. Mamahalin mo sila. Pagsasakripisyohan mo sila. Amen? Looking in. And number 4, looking forward. What? For their spiritual growth and progress. Amen? Looking for. Why you disciple them? Bakit mo sila dinidisciple? Bakit mo sila kinikare? Kasi you are looking for their spiritual growth. Amen? Their progress, that one day they will be a disciple of Jesus and they will also out to evangelize. They will go out to evangelize. Amen? Amen. Dito makikita yung principles of multiplication. And more souls. Amen, na ma-reach out po natin. Amen? And now, malagay matandaan, looking out means prayer. Looking out means to go out. Okay, mag-evangelize. Sharing the gospel. Looking in, kapag nasa church na sila, huwag mo hayaan, isang bis lang sila makapunta sa church, kundi babalik-balikan nila yung church. Kasi naramdaman nila, they are belong as family. Amen. Amen. Hallelujah. Looking for. Hindi ka mag-stop para i-cure lang sila. You are looking for them. Their growth, their spiritual growth. That one day he will be a leader. Dinigis naman nila, believer, that he will be a leader. Amen. Amen. Hallelujah. He will be an evangelist, pastors, pastora. Amen. Hallelujah. Okay, why you care and feed them? Why you are looking for? Amen? Because they are lost. They are lost. Some of them, ng mga kasama ninyo, mga katrabaho, ng mga kakilala ko ninyo, some of them are burdened. Some of them are burdened, broken, disappointed, rejected, ignored, oppressed, and depressed. They feel alone and sad. Alone and exhausted and to the point of giving up. Ito yung kalagayan nila. The reason why sabi ni Jesus, there are no shepherd. They're like no shepherd. Walang nagpapastol sa kanila. They were scattered like sheep without a shepherd. Yun ang kalagayan nila. Dito sa yung pinato namin part, kagabi at dito sa plaza, they are like sheep without shepherd. Amen? Yun ang lagay nila. Inuman, sadahan, punta sa kung saan-saan. Mga kababayan po natin. Amen? Kasi gusto ko po may bahagi ito sa inyo na magkaroon tayo ng pagmamahal. Lalong matindi na nag-aalaw na pagmamahal sa mga kapwa po natin Pilipino. Amen? Hallelujah. They're oppressed, depressed, feel alone, and love, sad, even exhausted. Ito yung lagay nila. Kaya din po niyo, kayo din po, naranasan po ninyo yung feeling na ganito. Pero praise God, nandito po kayo. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Dinala niya kayo dito. At kayo naman ang gagamitin ni Word. Para i-reach out sila. Looking out, go and make disciples. Amen? When Jesus saw the cross, He had compassion for them. He was moved with compassion. He was moved with the love. Amen? Jesus, amen. May illustration ko. Dito pa ako magtatapos na. Malapit na ako matapos. I have an illustration. The search and rescue helicopter. Ano sa Pilipinas mga ganito? Siguro sa Hong Kong mayroon. Sa Amerika mayroon. Yung rescue, yung helicopter na nag-iikot kapag may masamang panahon. Tapos naghahanap ng mga i-rescue sila. Tama? Ayan. A shower does not hover over these all day. Hindi lang siya, yung helicopter na yan, hindi lang umiikot sa beast nila. Okay? Pumupunta yan, it flies into storm to lift people out. To rescue people. Amen? Nag-iikot sila ng mahanap nila ang maliligtas. Malirescue po nila. And then, the word out means para itong radyo to command. Amen?
The word out, fly into the storm. The word in, bring them on board and treat their wounds. Amen? Alam mo yung dadalhin nyo dito? Mga sugatan po sila. I-treat po nila treat their wounds. Amen? Kaya mag-rescue po tayo pang rescue operation. We are fulfilling the ongoing rescue operation of Jesus. Amen? Sino willing sumama sa ongoing rescue operation of Jesus? To rescue more souls. Amen? Amen. And bring them on board and treat their wounds. And the fourth, train to fly. Amen? Pag nandito sila, ititrain mo sila, itidesign. Naniniwala po ako, napakaganda po ng vision and mission po nito. Dito na po ako matatapos. Napakaganda po. Nakita ko po yung picture ko kanina, yung vision and mission niyo po sa church. We are a missionary church preaching the gospel of Christ and planting churches globally to take part in this end-time harvest of souls. Amen? Hindi natin mapufulfill ito. Hindi tayo lalabas. Amen? Mapufulfill yung vision kapag mag-work together tayo. Amen? Work together. Pray together. And out together. Amen? Go out together. And disciple. Kailangan natin maging disciple maker. Amen? Maging disciple maker. To evangelize disciples and ministers. Amen? Napakaganda po ng missions and vision po nila. Natin dito, this is a church. Okay. The harvest, last verse. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Napakaraming anihin. Amen? But the laborers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. This is a simple thought about planting or principles of planting. I grew up in summer, sabi ko kanina, natuto po ako magtanim. Bago kami magtanim, bago namin pagtaniman yung lupa, tinitingnan namin ano yung mga hadlang. Ano, mga bato ba ito, maggubat, masukan. Kami nagtanim kami yung pastor ko, senior pastor ko sa summer, nagtanim kami ng repulyo. Bago kami makapagtanim ng repulyo, gabi yung sakripisyo namin. Nagtungkal, nagtabas, ng matataas, ng mga masukan to, para ma-clear, para magpagtaniman. Bubungkalin yung lupa, maugat, mahirap taniman. Ganito yung vision. Amen? Kinakas yung vision. Cast your vision. Amen sa church. Amen? Kailangan makita natin yung vision ng church. Amen? Cast the vision of the church, which is more to win more souls. Amen? And una, bago ka makapagtanim, bubungkalin, tatanim yung seeds, which is the gospel, and watering. Bubuhusan mo. Alam nyo, morning and afternoon, pumunta ako doon para buhusan na yung mga tinanim namin. Di pastor, senior pastor ko sa summer, natuto ako magtanim. And wait means trust God's timing. Nagtanim ka, may tinanim ka, salita ng Diyos, gospel, and wait. Don't expect agad ng harvest. Huwag ka mag-expect agad ng harvest. Kung may pinagpipi ka ngayon, kinakausap ka, tinutok ka sa messenger, kino-communicate sa messenger, i-invite, wait for God's timing. At least, tatanim ka ng seeds, which is the gospel, which is the word of God. And number 5, harvest. Bago ka makapag-harvest, nagtanim ka muna. Amen? Wala ka naman mag-harvest ka, wala ka naman tinanim. Amen? Reap with boldness. And number 6, preserve them. Preserve your harvest to remain in the church. Amen? Sabi ng Bible, John 15:16, I ordain you to go and to bear much fruit, and your fruit remains. Amen? Manatili ang iyong bunga. Train them and send them. Isugo din natin sila. Amen? Naintindihan niyo po. Yung po ang message ng Lord. Amen? Love first, and then go. Kailangan natin ang punta pagmamahal ng Diyos before tayo makakalit. Amen? So, palakpakan po natin sa Lord. Kinahin po natin. Hallelujah. Thank you, Lord, sa message mo po sa araw na ito, Panginoon. I hope, I pray, Lord, lahat ng mga anak, dito ngayon.
Sila po, O Diyos, ay magamit mo, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Sila din po, Lord, ay maging instrumento mo sa maraming kapwa namin Pilipino, kababayan, Panginoon, sa bansang ito. Marami kaming kababayan na maaaring sabihin namin naliligaw po ng kanilang landas sa buhay nito. Marami po kaming kababayan na they are oppressed, depressed, feel alone and sad, Panginoon. They feel unloved, they feel exhausted, burdened, and broken, Lord. Lord, I pray, use us, Lord. Use us, Lord God. Use our lives, O God, to go out and share your love, O God. To share your love, Jesus. Lord, use our life, Panginoon, para maging kagamit-damit, Lord God. Hindi lang po kami magiging taga-upo, Lord. Hindi lang po kami mga lintiling membro ng church po namin, ng church na ito, Lord. Because, Lord, we will be a disciple maker. Magiging tagapag-disciple po kami. Magiging tagapagturo po kami. Magiging tagapagpangalaga po kami ng mga kaluluwa at pagkakatiwalaan po sa bawat isa na nandito ngayon. Panginoon, Lord God. At Lord, I pray na punuin mo kami ng pagmamahal mo. I pray, Lord God, na punuin mo kami ng alam ng puso po namin, Panginoon. A burning passion for the lost. A burning desire to serve you. To reach out more souls, Lord God. To looking out, Lord God. To pray for them. To looking out to reach out them, Lord God. To looking and to care for their soul. And to looking for their growth, Lord God. Salamat, O Diyos, sa iyong mensahe na pinarating mo sa amin sa araw. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak na nandito ngayon. Nakarinig na iyong mga salita. Lord, minaniwala po kami. More souls shall be saved, Panginoon. More souls, Panginoon, will be saved, Panginoon. Marami pang kaluluwa, Panginoon, dadali mo sa church nito, sa iyong simbahan nito, Panginoon. At magkakaisa po kami, Lord God, na hahayo, Panginoon, at hahanapin yung mga naliligaw, Panginoon. Gamitin mo aming buhay. Hindi kami karapat-dapat. We are not, Lord, qualified, but you qualified us because you called us, Lord God. Not because we are good enough, na kami may karapat-dapat. We are worthy, Panginoon. Na kami po ay magaling, no, Lord. We are, Lord, chosen. We are called, Lord God. It is because of your grace. Ito'y dahil sa iyong biyaya. Lord, salamat, Diyos. Pagpalain mo yung mga lingkod, yung mga anak, mga pastors, Panginoon, sa church na ito, sa iyong simbahan. Patuloy mo silang gamitin, Panginoon, sa iyong kaharian dito sa Hong Kong, Panginoon. Bless mo ka ng buhay. Lord, expand mo, Panginoon, yung kaharian. More outreaches, Panginoon. More churches, Panginoon, ang may panganak, Panginoon. More outreach, Panginoon, Lord God, ang may panganak, O Diyos, sa lugar na ito. More pastors, Panginoon, ang ma-reach up. More leaders, disciple makers, evangelists, Panginoon, ang ma-rise up, Panginoon, sa church na ito, Lord God. Salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, pasalamatan ka. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aking sapot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat. Maraming po salamat po sa makatala niyo pong binenta mag-win mo ng soul. Maraming po salamat Pastor Ray at susunod po ng panahon loobin po ng Panginoong Diyos at bukas pala speaker ka rin sa isa po church natin sa iyo. At yun din po, bukas po ay makasama po natin si Pastor Philip po. Siya po yung speaker natin bukas. Amen. At ayun din po ay magpapaalam po sa ating pong mga viewers, listeners po. Kasama po natin ang nanambahan po online. Maraming po salamat sa iyo po kung suporta, panunood. At tuloy po susunod po ng mga pagkakataon sunod sa Sabado. At bukas po, samahan niyo po kami. Maraming po salamat at God bless po para sa lahat. Sige po.